Ako nga pala si Jamil, DOT accredited tour guide dito sa Boracay Island. Ngayong araw na ito ay magiging busy ako dahil aking itutour yung aking mga VIP guests na galing pang Australia. Magpa-private island hopping po kami for today mga ka-islanders at ako po yung magiging tour guide ng aking mga bisita. Maganda ang ating weather ngayon, hindi maaraw, walang bagyo, hindi rin masyadong mainit, so swak na swak po siya sa ating mga turistang ka-islanders na galing pang Australia. Ngayon nga po ay pasakay na po kami ng bangka, 5 po yung aking mga bisita at ako po yung tour guide. Bago kami maglayag at i-enjoy yung aming tour is dapat kailangan na nakasuot muna yung ating mga bisita ng life vest para masiguro natin na safe sila at secured, tapos meron din akong peace of mind at gayon din sila na magiging okay, smooth at happy yung aming tour. Bilang isang tour guide sa Boracay, it's a must for me to engage, to communicate with my VIP guests kasi I want them to feel na they can trust me and meron silang peace of mind na habang ako yung kasama nila na para bang we're like best friends tapos ngayon lang kami nagkita after so many years. After the mahaba-habang chika mga ka-islanders, hindi na po namin namalayan na nasa first stop na pala kami, ang Puka Beach. Ka-islanders, kung inyo nakikita sa ating video right now na sobrang napaka-virgin at napakaganda ng Puka Beach sapagkat isa ito sa mga pinapasyalan ng ating mga turista kapag pupunta sila ng Boracay dahil sa taglay nitong crystal clear water at puting buhangin. Ayun na nga, ito yung aming first stop over at bababa na kami ng aming mga bisita dahil gusto kong maranasan at ma-experience nila kung gaano kaganda ang Puka Beach at gaano siya ka Instagrammable photos. Kaya as a tour guide, tungkulin ko pong bigyan ng napakagandang litrato yung ating mga turista para meron silang memorabilia. Kaya after the photo shoots, agad-agad ko silang pinaligo sa napakalinis at bluish na Puka Beach. Mahalaga sa akin ang pagtutulungan kaya bago kami makarating sa Puka, sinabihan ko na yung aking mga guests na bumili sila ng mga souvenir na ilalako ng ating mga lokal dyan sa Puka Beach. At pagkatapos nga namin sa Puka, kami na ay paalis papuntang Magic Island para upang doon naman po kami mag-tour at shout out nga pala sa amin napakagwapong boatman. Napakaganda po ng ating weather ngayon for island hopping kaya naman tuwang-tuwa at very excited yung aking mga VIP guests dahil hindi masyadong maalon. At dumating na po kami sa Magic Island upang dyan po yung aming cliff jumping for second stop over tour. Tapos yung ating mga VIP guests ay binibriefing prior sila mag cliff jumping. At ako naman po ay syempre nagpapasikat kunwari tatalon pero hindi pala. Yan po yung kabuuan ng Magic Island mga ka-islanders. Meron po silang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meters po yung haba nung kanilang cliff jumping area. At ayan na po, tumatalon na po yung ating mga VIP guests sa may 7 meters at pangalawa po si Ted na tumatalon at nasasabi kong tuwang-tuwa po sila sa kanilang adventure dito sa Boracay Island lalo na dyan sa may Magic Island dahil isa po yan sa kanilang request sa akin na dyan po talaga kami pupuntahan para makapag-cliff jumping sila. Natutuwa po ako sa kanila dahil wala po silang kahit anong arte or demand. Go with the flow lang po sila sa kung ano man yung gusto kong ipasabi sa kanila. After nga po mabalibag yung kanilang mga katawan dahil sa pagtalon sa Magic Island ay pupunta na naman kami sa my Crocodile Island upang doon i-meet and greet yung ating mga isda na kanina pa naghihintay sa amin. Char. Bago ko po ipagamit yung snorkeling gear sa aking mga VIP guests ay binanlawan ko muna yung mga snorkeling gears dahil sinabon ko po muna yan ng Joy dishwashing liquid upang mas malinaw yung kanilang pangunguha ng mga isda. At ayun na nga, nagsusnorkeling na po sila, naghahanap na po sila ng isdang kanilang kakainin mamaya sa Boodle Fight dahil wala pong kasamang isda yung kanilang Boodle Fight. Char. Habang nag-snorkeling yung aking mga VIP guests, sabi ko sa sarili ko, I need a break. So ang ginawa ko, nag-photoshoot muna ako, inutusan ko muna yung boatman na i-photoshoot ako para naman at least meron ako ma-post sa social media account ko. At medyo nabagot na nga yung isa, dyan na lang po siya nag-snorkeling dyan sa may net. After mag-snorkeling activity ng aking mga guests, so nagutom na daw sila. So sabi ko, let's go na sa Boodle Fight setup kasi tapos naman na yung Boodle Fight setup. Ganyan ako mga ka-islanders, bago kami pumunta sa area or lunch area, dapat nakahanda na para pagdating ng mga guests, kakain na lang sila dahil ayaw ko naghihintay yung aking mga VIP guests. Ayan po yung ating Boodle Fight setup for 5 packs pero mukhang pang 10 packs
na po yung kakain dyan, pero yan po yung aking tinatawag na siksik liglig o maapaw sa sarap. Kung gusto nyo pong i-book yan mga ka-islanders, all you have to do is to message us, Facebook and Instagram page Luxury Sports. Paalam!